pinakabagong balita at mahalagang issue na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo ng GMA News. Sa kayo po ay Pinsala. Ito na ang mga unang balita. Tumagilid ang isang SUV matapos masalpok na ambulansya sa Quezon City kaninang madaling araw. 3 ang sugatan. May unang balita live si James Agustino. James! Igay, nagtamo ng mga sugat ang 3 sakay ng ambulansya matapos nitong masalpok ang isang SUV. Dito po yan sa intersection ng Quezon Avenue at Tuason Street kanina madaling araw. Walang gaanong sasakyan na dumaraan sa intersection ng Quezon Avenue at Tuason Street sa Quezon City mag-alas 2 na madaling araw kanina. Masda ng isang SUV na galing sa Tuason Street. Bigla itong nasalpok ng ambulansya na galing naman sa westbound lane ng Quezon Avenue. Sa lakas ng impact, tumagilid ang SUV. Bumangga sa Center Island ang ambulansya. Sa isa pang anggulo ng CCTV, kita na nakastop na ang traffic light sa westbound lane ng Quezon Avenue. Dire-diretso pa rin ang ambulansya na mabilis ang takbo. Nayupi ang harapang bahagi at nabasag ang windshield ng ambulansya. Kita rin ang pinsala sa driver side ng SUV. Sugatan ng 3 sakay ng ambulansya, ang 42 anyos sa driver at 2 niyang kasama. Ginamot sila ng mga rescuer. Ayon sa driver ng ambulansya, pauwi na sila sa Cavite matapos magatid ng pasyente sa isang ospital sa Quezon City. medyo mabilis ang pangyayari kasi bigla na siya sumulpot sa kanto. Kaya hindi na rin kinaya ng preno namin. Parang nablangko na rin kasi kami. Hindi naman napasin yung kung naka-stop ba o nakago. Hindi naman nasugatan ng mag-asawang senior citizen na sakay ng tumagilid ng SUV. Papunta na silang trabaho sa Cubao na mangyari ang aksidente. Hindi siya nakasirena. Hindi ko in-expect na dire-diretso siya. Sa tuli niya, tumatakbo siguro siya ng, sabihin natin, 60. Binangga niya kami nang hindi namin inaasahan. Kasi stop siya. Samantala, patuloy yung sinasagawang investigasyon ng QCPD Traffic Sector 1. Tumagal man po na mahigit 1 oras bago tuluyang natanggal yung mga sasakyan na naaksidente dito sa lugar. Yung manilitas mula po dito sa Quezon City, James Agustin, GMA News. Naghain ng panibagong cyber libel complaint si dating Senador Antonio Trillanes IV laban sa mga dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico. Kaugnay po yan sa paratang nila noong June 4 na hinatiran umano nila ng mali-maletang pera ang dating senador. Damay sa reklamo sina Senador Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta na kabilang sa mga nagtanong sa pulong nila noon. Ayon kay Trillanes, kasinungalingan ang sinabi ng mga dating bodyguard. Malinaw raw ang pagsasabuatan sa kanilang mga salaysay sa tulong ng anyay leading questions ng mga senador. Sinusubukan pang kuna ng pahayag sina Cayetano at Marcoleta at ang kampo ng mga dating bodyguard ni Ko. Parehong ilalagay sa Bahay Pag-asa facility ang 2 minor de edad na namaril sa eskwelahan sa Tacloban City. Sa loob niyan, sasailalim sila sa intensive intervention at pwede magtagal sila sa loob hanggang hindi nakikita ng pagsisisi sa nagawang mali. Ang 15 taong gulang na namaril naharap din sa patong-patong na reklamong kriminal. May unang balita si JP Soriano. Kapwa minor de edad ang mga namaril sa isang high school sa Tacloban City, kaya pareho silang ilalagay sa Bahay Pag-asa facility. Ang 15 taong gulang lang ang sasampahan ng reklamong kriminal. Ang 14 na taong gulang na namaril, pananagutin sa pamamagitan ng intensive intervention, alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344. Gagawin yan sa IJIS-SC o Intensive Juvenile Intervention Support Center ng isang Bahay Pag-asa facility. Tulad ng isang ito sa Quezon City, may ganito rin sa bawat rehiyon.
Narito po tayo ngayon sa isang bahay pag-asa facility sa Quezon City at narito nga po ngayon ang mga menor de edad na nasangkot sa iba't ibang uri ng krimen. At bahagi po ng kanilang tinatawag na structured activity ay ang pagdalo sa mga klase gaya ng life skills lectures na nagaganap sa akin likuran na pinangungunahan ng isang psychologist. Dito rin po kailangan sabay-sabay ang kanilang pagising, pagtulog, meron din pong oras ng pagkain at isa po sa mga pinakamahalaga raw po na kailangan nilang gawin ay ang individual counseling sa mga batang narito. Kabilang sa inabutan ko rito ang K-12 classes ng ilang batang may nalabag na batas. Di bababa sa 1 taon ang itatagal ng mga inilalagay sa ganito at pwedeng magtagal pa hanggang hindi napapatunayan ng remorse o pagsisisi at pagkaunawa ng menor de edad na mali ang kanyang ginawa. Mga social worker ang paunang magrekomenda niyan pero korte ang huling mag-aaproba. Kahit ilang taon ang abutin ay hindi palalabasin ng bata hanggang hindi ito nagbabago. Ang 15 taong gulang na namaril naman, lilitisin ng korte tulad ng ibang kriminal. Meron kasi siyang discernment o wastong pag-unawa sa krimeng kanyang nagawa. So, kailan masasabi na may discernment? Depende po dun sa magiging result. Kasi per tool, meron po siyang specific assessment and meron pong computation po dun sa result ng tools. Iuutosin ng korte dalhin siya sa isang Regional Rehabilitation Center for Youth o RRCY o kaparehong pasilidad na accredited ng LGU o DSWD. Doon siya mananatili habang nililitis sa korte kasabay ng intervention plan susuriin kung nagkaroon ng pagbabago. Kung 21 years old na, ay aalamin muli kung nagbabago ba siya. If ever wala talagang reformation on the part of the child, so it will be submitted, the progress will be submitted to the court and the court will decide on the case. Si Josh, hindi niya tunay na pangalan. Patunay na maaaring panagutin ang isang menor de edad para sa isang krimen. Nililitis siya para sa kasong rape na ginawa niya noong 17 taong gulang lang siya. 20 taong gulang na siya ngayon at may plano na kung sakaling irekomendang ibalik siya sa komunidad habang tuloy ang paglilitis. Pinayagan siya ng Bahay Pag-asa na aming makausap. Plano ko po is papagpatuloy ko po yung pag-aaral ko. First year college na po, going to second year college na po. Si Justin naman, convicted na para sa kasong murder na ginawa niya noong 17 taong gulang lang din siya. Dito muna siya mananatili habang suspendido ang kanyang sentensya. Pag edad 21 na ay saka malalaman kung i-reintegrate siya o pagsisilbihin ang sentensya batay sa rekomendasyon ng mga social worker at pinal na desisyon ng korte. Pagpasok ko pa lang po dito, sinabi ko na po sa sarili ko na aayusin ko na yung buhay ko. Pagbabayaran ko, pagninilayan ko, pagsisisihan ko po lahat ng mga pagkakamali kong ginawa. Ito ang unang balita, JP Soriano, GMA News. Inaaliwan online ang reminder ng isang batang lalaki sa kanyang mga magulang habang sila ay nasa mall. Kain na tayo! Pray muna. Yan ang cute na paalala ng 3-year-old na si Sky kay Mami Riza at Daddy Joshua sa kanilang family date sa Bataan. Kwento ni Hughes Cooper Riza, sila ng kanyang mister ang unang nagturo kay Sky na magdasal. Mas nasanay pa raw ang kanilang anak sa ganitong routine na pumasok sa play school. Ang pagiging madasal ni Sky may 1.8 million views na online. Nangamatay ang sangkaterbang isda sa Magat Dam sa Ramon Isabela. Nanlumo ang nasa 30 operator. Naapektado dahil aabot sa milyon-milyong piso ang kanilang pagkalugi rito. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang fish kill ay posibleng dahil sa mababang level ng oxygen at mataas na temperatura, mahinang paggalaw ng tubig, polusyon, pagkakaroon ng algae at biglaang pagbabago sa kapaligiran. Hindi raw maibebenta ang lahat ng isdang nangamatay dahil ang iba hindi na pwedeng makain. Kaya nananawagan ng mga operator ng tulong sa gobyerno. Mahigit 80 Pilipinong seafarer ang stranded pa rin sa Strait of Hormuz ayon sa Maritime Industry Authority o Marina.
Tiniyak naman ng Marina na ligtas at may sapat na pagkain at tubig ang mga kababayan natin doon. May evacuation plan na raw para sa Pinoy seafarers, gayon din sa iba pang seafarer mula sa ibang bansa na stranded din, bunsod ng nakabimbing peace agreement sa pagitan ng Amerika at Iran. Ginagawa na rin daw ng Department of Migrant Workers ang lahat para matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga seafarer.